Yo guys, what's up? This is Karo. So for today, yung pag-uusapan natin is all about Play to Earn. So Play to Earn is back na nga ba? So itong Play to Earn na pag-uusapan natin is under Ronin Network. So actually, relaunch to. Tapos around mga 2 weeks na sila or mag 2 weeks pa lang this weekend. So ang pangalan ng project na to is Valhalla Reborn. So medyo na-delay yung paggawa ko ng tutorial dito kasi gusto ko sana unahin yung English tutorial. Lalagay ko siya sa TikTok or sa Twitter. Pero yun nga, unahin ko muna tong Tagalog kasi medyo nahirapan ako sa English. Although meron na akong script na nakahanda doon. So yan, tara silipin natin itong Valhalla Reborn. So yun guys, no, as you can see, ito yung Valhalla Reborn. Ito yung warriors ko. Right now, meron akong total of 7 warriors and lahat sila is legendary. So nagsimula ako dyan, parang mga 2-3 pa lang legendary ko. Tapos ginawa ko, nag-open ako ng ibang boxes. Meron ako mga epic, meron akong rare. Tapos meron silang fusion system dito. So pagka nag-fuse ka, same rarity, for example, 2 common, magiging rare siya. Kapag magkaiba yung race niya, kasi may iba't iba silang races, yung kasi ito, Viking, Human, merong Dwarf, merong Ronke, which is si Thanos yung design, meron ding Undead. Ito yung sa Game of Thrones ata to, if I'm not mistaken. Tapos yun, kapag same race naman yung fuse mo, syempre, higher rarity, pero same yung mismo makukuha mong race. So for example, 2 undead na common yung na-fuse ko, ang makukuha ko is undead na rare. Ayan. So, paano nga ba ito laruin? So, zoom in lang natin konti kasi naka-zoom out pala ako. So yun guys, zoom in natin konti para mas makita nyo yung mismong user interface nila. As you can see, ito yung mga warriors ko. Tapos meron tayong iba't ibang button sa ilalim. So, ang main button natin dito to earn is yung adventure. So, pag click mo yung adventure, as you can see, naka-deploy yung mga warriors ko. So, meron pa akong 6 hours. Tapos, dineploy ko siya ng 10 hours. Kasi guys, kapag 10 hours pataas, or I mean 11 hours pataas, is magkakaroon ka na ng penalty. And by the way guys, yung mga warriors natin dito is may mga lifespan lang sila or hours. So for example, itong bawat warrior ko, kaya lang niyang mag-deploy ng 30 hours maximum. So for example, nag-deploy ako ng 3 beses ng 10 hours, meaning depleted na yung mismong life niya. So kailangan ko na siyang i-revive. So requirement yon for sustainability ng mismong game. Kasi kapag hindi mo siya i-revive or wala kang gagamiting parang token burning or token sink no, sa mismong system or economy, magkakaroon tayo ng unlimited ROI, which is medyo pangit talaga siya, or I mean pangit talaga siya based sa mga experience natin sa past Play to Earn. For example, yung Axie Infinity dati. So dati nung unang release ng Axie Infinity, walang lifespan yung mga NFTs nila or unlimited yung ROI ng bawat NFT. Kaya nangyari, yung mga nauna is sumobrang paldo, tapos parang naging exit liquidity na lang talaga yung mga sumunod na mga pumasok. So next natin sa mga warriors, meron tayong mga items dito. So lahat ng items na to is NFT. Although hindi siya nabibili dito sa in-game. So pwede mo siyang ma-acquire doon sa mismong adventure. So random drop siya. Lahat ng warriors natin is may possibility na may makuhang item sa bawat adventure. Tapos pwede mo siyang ibenta guys sa OpenSea. For example, itong legendary na to. And as you can see, may button siya dito, which is ito unequip. So mapupunta siya dito sa right side ko. Pwede mo siyang view sa Ronin Marketplace and pwede mo rin siyang view sa OpenSea. So for example, ito yung mismong item ko. As you can see, clinic ko yung view in OpenSea. And as you can see, nandito siya sa mismong wallet ko. Tapos pwede ko siyang i-list or i-send. So, NFT nga kasi siya. So, pwede ko rin i-accept yung mga offer pero masyado siyang mababa. Mind you guys na yung mga items dito, lalo yung mga legendary, is medyo mahal. Umabot siya ng around mga 120, minsan 120 RON. So, around mga magkano yun? Mga 70 plus US dollars ba if I'm not mistaken, no? So, yan, going back dito. So, na-discuss natin yung warriors natin. Tapos yung mga items. So, yung mga stats ng warriors natin, di-discuss ko din. So, bukod guys sa rarity, importante din yung ating death chance. So, death chance ng bawat rarity is naka-fix naman siya. Pero may tinatawag tayo ditong IV. So, nakikita nyo itong icon na to. So, parang kalahating bilog. Ayan, so you can see. Ayan, IV nito is 70%. Ito is 73. 84. So, naka-arrange to sa higher, highest IV. So, ito is highest IV ko 100. So, yun yung max 100. Next is 94. Ang pagkakaintindi ko guys dito sa IV na to is parang pag mas mataas siya, mas less yung chance natin mamatay. As you can see, mas bumababa siya. Bukod sa items natin, nagko-contribute din yan. Tapos, yung rewards natin is ma-maximize natin. Kasi guys, lahat ng legendary is meron silang base stats.
Yung base stats na yon, mag-iiba yon, depende naman sa IV nyo. So, gets nyo ba? So, lahat-lahat sila, kunyari, pagka hindi mo sinama yung IV, pare-pare sila ng stats. Pero pagka pumasok na yung IV system natin, mag-iiba-iba sila. So, pag 70% ng IV mo, mas mababa yung base stats mo. So, sana nagigets nyo and nakuha nyo yung concept ng IV. Which is maganda to kasi guys, yung IV na to is nare-reroll din siya. So, gagamit ka ng currency nila na Runic. By the way, ito yung kanilang mismong token. So, meron tayong options dito. Pwede mo siyang fusion and i-reroll. So, guys, yung reroll, ito yung mismong way natin para i-randomize ulit natin yung ating IV. So, for example, itong 70% masyado siyang mababa. Gusto ko siyang taasan yung IV niya. So, pwede ko siyang i-reroll. Pero, syempre, random siya. Pwede siyang mas bumaba kasi meron mga 60 plus lang yung IV. So, kaya hindi ko muna siya nire-reroll kasi baka maging 60 plus, so mas mapapahamak pa tayo dyan. Tapos, medyo malaki guys yung mga gastos sa reroll. As you can see, 50k Runic tokens yung ibaburn natin dyan. So, by the way guys, ito yung mismong kanilang token. So, Runic token. So, lalagay ko na lang sa description siguro yung mismong link nitong Gecko terminal na to. Tapos, yung mismong CA. Pero yan, as you can see, kapag nag-burn ako or nag-reroll ako, gagastos ako ng around mga $30. So, medyo malaki-laki na rin siya para sa akin. No? So, sayang naman, imbis na gamitin ko na lang sa ibang bagay. Kunyari, pambibili ko ng mga items. Kasi, hindi ko pa napupuno ng legendary items yung mga character ko or yung mga warriors ko. So, bala ko sana mga epic or legendary yung mga items ko. So, yung kasi meron tayong naka-common items pa, no? So, isa pa guys na i-discuss ko dito is importante na yung mga items nyo is parehas sila dun sa mismong warrior nyo. So, for example, itong Viking ko na warrior, lahat ng items ko is pang Viking lang. So, wala akong pake kung ano man yan, kung anong rarity yan. Basta ang mahalaga, mabuo nyo yung tatlong item nung bawat warrior nyo. Kasi guys, kapag hindi kayo nakatatlong item dito sa warrior nyo, magkakaroon kayo ng tax sa bawat adventure. So, yung mga tax na yun guys, pupuntahin sa mga hoarder na mga dragons. So, meron sila ditong NFT na isa pa, which is yung dragons. So, para siyang mga land sa ibang mga games. So, kumukuha siya ng tax dun sa mga nag-adventure na hindi naka-equip ng tatlong item ng same race nila. Kaya guys, as much as possible kapag naglaro kayo nito, kung meron kayong pambili ng item, buuin nyo yung item nyo kahit low rarity lang yan, kahit common lang yan, basta nakasuot yan sa warrior nyo para hindi kayo tamaan ng tax ng mga dragons. So no hate dun sa mga may-ari ng dragons sorry, pero yun, syempre ayoko yung yung mga newbie. Syempre pag newbie ka, katulad dati hindi ako nagbubuo ng item. So sinabi lang din to ng isang kasama ko. So yun, mas maganda na mabuuin nyo talaga yung item nyo para hindi kayo tamaan ng tax sa adventure. Ito nga pala guys, itong mga warriors na to, syempre pwede natin siyang bilhin dito sa kanilang in-game shop. As you can see, meron tayong tinatawag na Common Warrior Jail, Rare Warrior Jail, and Legendary Warrior Jail. So itong Legendary Warrior Jail is currently out of stock. Pero minsan may mga nagbebenta dun sa Discord and sa OpenSea, pwede nyo siyang i-check. Kung may budget kayo, pwede nyo naman hintayin mag-refill itong Legendary Warrior Jail. Medyo mahal lang siya, 300k Runic. Pero right now, merong discount itong Common tsaka Rare. I think naka 25% off to. Hindi ko sure kung ano yung original price niya. So, syempre kapag itong Rare Warrior Jail, hindi naman automatic rare yung laman niyan. Mas mataas lang chance na rare makuha mo kaysa common. So, sa common, syempre, mataas yung chance na common yung makuha mo. Yung legendary, guys, medyo balance lang siya. Pero medyo mataas yung chance mo makuha ng dito, legendary, 20%. Pero kung may budget naman kayo, tapos gusto nyo medyo mas makamura. Kasi guys, syempre, doon random yung makuha nyo. Dito naman sa OpenSea or dun sa Sky Mavis Marketplace, specific na yung makuha nyo. So for example, ito, Valhalla Reborn Warriors. Make sure lang guys na tama yung collection na titignan nyo, no? So, ayan, as you can see, meron siyang floor price na 55 RON. Tapos sa activity niya guys, sobrang active naman nung nung market ng Valhalla Reborn. Although medyo nagpi-pick up pa lang yung volume niya. Ayan, as you can see, 4 minutes ago may nabili itong rare. 31 minutes, ayan. So, makikita nyo naman dito yung rarity. So, pwede kayo mamili. Syempre, tansyahin nyo lang din kung masyado siyang mura or hindi. Magtanong-tanong kayo sa Discord. Kasi, masyadong friendly naman yung mga community ni Valhalla Reborn. Kasi guys, sa kanila lang din ako nagpaturo nung unang beses na naglaro kasi medyo nalilito ako. Next guys is yung kanilang forging system. So, ito guys, na-addict ako din sa forging nila. So, di ba sinabi ko sa inyo na yung items nila is nakuha lang sa adventure or dun sa mga secondary marketplace kapag kabinenta siya ng mga players. So ako guys, as you can see, wala na akong dito, no?
weapons dito or items dito sa right side ng aking screen. Kasi karamihan ng nakukuha kong item is mino-forge ko lang. So pag na-forge ka kasi guys, as you can see, pwede ka maglagay ng 4 na items with same rarity. For example, 4 na common yung nilagay ko. Pag 4 na common yung nilagay ko, 100% chance rare yung lalabas pero random item. Pwedeng weapon, pwedeng armor, pwedeng shield or offhand. Kapag naman guys, 2 slots yung nilagay ko, or I mean 3 slots, 75% chance yung success rate. Kapag ka nag-fail yan, mababurn lahat ng items mo tapos wala ka rin makukuha ang item. Pag dalawa, 50%. Pag isa, 25%. So, tinatry ko minsan kapag ka-common, binaburn ko 25%. Minsan, gumagana pa rin talaga siya 25%. So, tsambahan lang talaga. Minsan, 50% chance, mas okay. Ito guys, itong itong gauntlet na to na legendary. Nakuha ko lang yan by forging. So, nag-forge ako ng 2 epic item na hindi ko kailangan. Walang bumibili. Medyo mataas ata yung price ko. Basta so, ginawa ko, finorge ko lang siya yan. Legendary item naman siya. So, maganda naman. Tapos, yung naka-equip ko dati dito na rare item lang ata or epic ba yun? Yun yung binenta ko sa OpenSea. So, maganda siya. And doon nga pala guys, yung mga nag-i-invest dito, karamihan is nag-ROI just by selling items. So, ganito katindi yung mismong market ni Valhalla Reborn. So, sobrang in-demand yung mga items and maraming mga pumapasok na whale or mga bago pa lang. Nagbibuild sila ng mga warriors at syempre, hindi nila inaantay na makakapulot sila. Ang ginagawa nila, bumibili na sila agad para syempre, puro farm na lang ang gagawin nila. So, medyo napahaba yung video natin. So, next natin is yung runes. Kasi guys, medyo complicated yung ni Valhalla Reborn. Palo-palo siya na may mga twist. So, itong runes, wala ako nito. So, sa shop, as you can see, meron tayong runes dito. So, out of stock siya ngayon. So, basically, yung mga runes natin is nagkakaroon siya ng effect no sa mismong full account natin. So, for example, di ba yung mga items natin, individual yung effect nito sa bawat warriors natin. So, yung runes natin, buong account natin or lahat sila magkakaroon ng effect. So, mabuboost niya yung lahat ng stats nito. Bababa ata yung death chance, if I'm not mistaken, no? Tapos, tataas yung reward. So, meron siyang ganung effect. Tapos, meron tayong total of 3 runes ata or 4 runes, no? If I'm not mistaken. Basta, iba't ibang rarity rin siya. Anyway, kung gusto niyo naman i-check yung lahat ng collections nila, click niyo lang itong collections tab. Tapos, makikita niyo dyan. For example, itong chest, mga warriors, egg, which is yung dragon, tapos runes, tapos items. So, ito yung mga official link ng kanilang collection. So, for example, click ko tong chest. Ayan, as you can see, mariredirect ako dito sa mismong collection nila ng chest. Which is, ito yung mismong official. As you can see, walang nagbebenta, no? Ayun, walang floor price, so walang nagbebenta. So, lahat is halos nakatabi sa mismong account nila. Pero may mga offer, guys. Ayun, 100 drone. So, ito kasi, guys, yung special warrior chest. From pre-sale yan. So, around mga 45 ron lang talaga yan nabili. Pero wala kasing common dyan dito sa Special Warrior Chest. Walang common warrior sa loob niyan. Ang chance lang makuha mo dyan is rare, epic, or legendary. And lastly guys, ang isa sa pinaka-important tip ko sa inyo dito is kapag ka magde-deploy kayo dito sa adventure. So, for example, meron ka lang lower rarity na warrior. So, ako dati meron akong mga rare, epic, gano'n. So, medyo mababa lang siya or medyo mahihina lang siya. Tapos, wala pa akong item na nakalagay nun. So, mahina pa talaga yung warriors ko. Ang pinipili ko lang adventure dyan is 1 hour lang. So, I think hindi ko siya makikita dito kasi naka-deploy lahat. So, yun nga. Pwede ka kasing mamili 1 hour up to 30 hours. Pero in 30 hours kasi guys, meron na siyang penalty. 10 hours, yun yung safe. 11 hours above, may penalty na yun. Tapos, yun nga, dinidiscuss ko kapag ka mahina pa yung warrior nyo. Tapos, nag-deploy kayo ng 10 hours katulad ng ginagawa ko. Tapos, rare lang yung mga warrior nyo or common. Possible na mag-fail yung mismong adventure nyo or mamatay siya during adventure. Tapos, wala kang makukuha reward. So, sayang naman yung life mo. Tapos, wala ka pa nakuha reward. So, kapag ka mahina yung mga warrior mo, magtitiis ka muna sa 1 hour na deploy. So, ganun dating ginagawa ko. Every 1 hour nagde-deploy ako. Every 1 hour chine-check ko. Syempre, ang cons nun, magiging mahirap siya bantayan kasi halos every hour mo siya titignan-tignan. Tapos kapag naman ganito, matataas na yung rarity ng ng mismong warrior mo, tapos low na yung death chance. Katulad nito 12% na lang. Ang madalas lang namamatay sa adventure ko, nagfi-fail itong dalawa sa dulo. Ito bihira na rin siya.
nangyayari, sila lang yung walang reward, pero the rest ng warriors ko mayroong reward. So, yun yung pros and cons ng kapag ka nagde-deploy ka ng mas mataas na oras. Kapag ka 1 hour, 1 hour, yung risk mo is 1 hour lang or 1 life. Tapos kapag ka nawala ng reward, okay lang. Pero kapag ka naman mas mataas yung hours na deploy mo, less hassle siya para do sa'yo mismo as user. Pero at the same time, higher risk siya kasi during, for example, 10 hours mo siya dineploy, during 5 hours, pwede siya mag-fail, hindi mo alam. So kapag tapos ng 10 hours na yun, wala siyang reward. So sayang yung 10 lives mo, tapos wala ka pang reward na nakuha. So sana nag-guess niyo yung concept kung paano nilalaro si Valhalla Reborn. And nakaka-addict talaga siya, guys. As you can see, lahat to gusto ko pang punuin ng items, so wala pa ako masyadong binibenta. Actually, itong runic na to, iniipon ko, baka i-stake ko na lang siya, no? Kasi guys, kakasimula pa lang nito and medyo maaga-aga pa para kay Valhalla Reborn. And to be honest, para sa akin, mababa pa yung market cap ng kanilang token. And malaking potential niya as palo-palo game kasi kakaiba yung mechanics niya. Para siyang pinaghalo-halong iba't ibang play to earn dati. And nga pala guys, lastly, magkakaroon sila ng PvP system, which is ito, yung Colosseum nila. So wala pa yan, under, progress pa yan. Pero yun, as much as possible, itong sa PvP natin, kaya ginagandahan ko rin yung items ko kasi syempre gagamitin natin yung mga items natin doon. So magkakaroon tayo ng PvP system, so maglalaban-laban na tayo doon. Syempre kapag ka legend to legend, sa item na lang magkakalabanan yan at saka doon sa style kung paano ka gagalaw. Kasi parang ang laro nila is parang slash, hack and slash na laro. So medyo nakakatawa siya na PvP. So yun, sana ma-release siya agad kasi inaabangan ng mga tao yun, yung PvP system nila. Pero yun, right now, nag-farm lang tayo ng runic tapos nagpapalakas tayo ng ating warriors. Pero syempre guys, lahat naman tayo kailangan mag-TP dito and kailangan mag-ROI. Kaya as much as possible, mag-ROI kayo din habang naglalaro or nag-e-enjoy or nagbe-build ng mismo mga warriors nyo. So for example, kami ng mga kaibigan ko, nag-ROI kami via selling ng mga chest. So for example, binibili namin yung mga chest dito. Tapos yun yung binibenta namin sa mga players na gustong bumili ng chest. So hindi na kami titipin itong runic tapos maruruwin namin yung chart. So inaalagaan din namin yung chart as early investors. Tapos isa pa doon is titipi kami via items. So kapag kami mga extra item kami tapos hindi namin kailangan, binibenta namin siya sa OpenSea. So I think ganun din yung ginagawa ng ibang mga whales dito na nakikita namin, no. Lalo si Charles, if ever kilala niyo si Charles, sobrang whale niya, nakatrade ko siya, sobrang daming laman ng wallet niya. So hindi siya masyado nagtitipi ng runic token ata. So as much as possible ginagawa niya, nagbebenta lang din siya ng mga items at mga chest, no. So yun lang muna for Valhalla Reborn, and sana nagustuhan niyo yung ganitong content. Medyo mahaba siya pero parang raw yung ginawa ko para at least mas maintindihan niyo talaga yung concept and kung paano laruin si Valhalla Reborn. And if ever mga questions kayo or clarifications, make sure na comment nyo lang sa comment section, and free naman yung aking Telegram. Always mag-DM kayo pag may tanong kayo doon kasi minsan may mga nagtatanong sa akin doon. Nire-replyan ko naman sila. Huwag kayong mag-DM sa Facebook ko kasi hindi ko siya chine-check, guys. Pati sa TikTok, ang chine-check ko talagang DM lagi is yung sa Telegram channel ko. Or Telegram account. So anyways, lahat ng link natin is nasa description box lang, including itong Valhalla Reborn nila, pati yung Discord channel. I-leave ko na lang din dyan. If ever may update ako, mag-update na lang ako sa ibang mga social media accounts ko. Yun lang guys, and see you sa next video. Ingat!